Important update tayo ngayon dito sa Poland. Noong February 9, 2026, may operasyon sa Opole region. 32 Filipinos ang kabilang sa 38 foreigners na na-detain. May 30 days para umalis, may 1-year ban sa buong Schengen, at pag-usapan natin ang buong detalye. Welcome to Adventures. In Poland. Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Dzień dobry, ang impormasyon na ibabahagi ko ay base sa official report. Noong February 9, 2026, nagsagawa ng inspeksyon ng Straż Graniczna sa Nysa area sa Opole region. Ang official report ay inilabas noong February 12. Ang operasyon na iyon, 38 foreign nationals na ang na-detain. 32 Filipino citizens at 6 Colombian citizens. Ang dahilan ayon sa report, nagtatrabaho sila laban sa Polish employment regulations. Ang setup, employed sila through a labor agency. Pagkatapos, ipinadala sila sa isang business sa Nysa area. Sa inspeksyon, lumabas na wala silang dokumento na nagbibigay sa kanila ng legal right to work sa Poland. Mahalagang linawin ito. Walang sinabi sa official report na illegal silang pumasok sa Poland. Ang issue ay tungkol sa legality ng kanilang employment. Ibig sabihin, may problema sa work authorization. Maaaring walang valid work permit. Hindi tugma ang employer sa permit. Mali ang posisyon, hindi tugma ang location, or wala o mali ang declaration sa system. Ano ang naging resulta? 37 foreigners ang nabigyan ng decision na obligation to return. May 30 days voluntary departure, may kasamang 1-year ban sa Poland at buong Schengen area. Isa sa mga na-detain ay kasalukuyang nasa proseso pa para sa parehong return decision. Kung hindi sila alis within 30 days, pwedeng maging forced return. May karapatan silang mag-appeal within 7 days mula sa araw na ma-receive nila ang official decision. Ang legal basis ng return decision ay nasa Polish Act on Foreigners of December 12, 2013. Sa ilalim ng batas na ito, kapag may decision to return, may karapatan ang foreigner na mag-appeal. Karaniwan ay may 7 days para magsumite ng appeal. Ang appeal ay dadaan sa second instant authority para sa review. Kapag na-file ang appeal on time, maaaring masuspend ang execution ng return decision depende sa nilalaman ng decision at legal grounds. Ibig sabihin, ang return decision ay hindi agad automatic deportation. Ayon sa impormasyon na nakuha ko mula sa involved side, ang mga na-detain ay nakakulong ng 2 araw at pagkatapos ay nakalabas. Ngayon ay naghahanda sila para sa kanilang legal case. Ibig sabihin, may proseso pa, hindi pa ito final. May kwento rin na legal ang kanilang stay sa Poland at may company na gustong kumuha sa kanila directly at hindi na under ng agency. Kung ang issue ay tungkol sa delegation or mismatch sa employer sa work permit, ito ay employment authorization issue at hindi automatic illegal entry case. Wala tayong official confirmation ng ibang detalye tungkol sa agency. Ang malinaw lang ay may enforcement action noong February 9 at may ongoing legal process ngayon. Simula early 2026, mahigit 300 return decisions na ang na-issue sa foreigners. Ibig sabihin, mas aktibo ngayon ang inspections lalo na sa employment legality. Mga kababayan, ito ang reality. Hindi sapat na may visa ka, hindi sapat na may PESEL ka, kailangang tugma ang visa, work permit, employer, position at location mo. Kung hired ka through agency, siguradong malinaw ang delegation mo sa company na pinagtatrabahuhan mo. Be informed, alamin ang karapatan mo, ayusin ang dokumento mo at huwag mag-speculate ng walang ebidensya. Always be vigilant and do your research. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland, Pinoy in Poland with Oli. Bringing you informative videos at laging nagpapaalala, ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Thank you and see you in the next video.